Huwa. Huwa. Good afternoon mga buddy. Oras karon buddy alas 3:30, 3:30 sa hapon. Takbo ta bali kay wala ka tay takbo. Dugay na kaayo. Sabay mo ni buddy, jogging ta buddy. Shout out sa mga bagong subscriber natin mga buddy. Sa diyan sa may PCDI Butuan City branch. Shout out sa inyo mga buddy. Mga bagong subscriber natin diyan. Huwa. Takbo habang may lupa. Nakainis walang pawis. Huwa. Let's go. Huwa. Time 7 minutes 53 seconds. 1 kilometer completed. Average pace 7:50 per kilometer. Huwa. Huh. Time 15 minutes 11 seconds. 2.02 kilometers completed. Average pace 7:29 per kilometer. January 2025 tadi. Isang beses lang tayo nakatakbo. Wah. Bakit? Kasi sigig ulan diri sa Uyugan. Tuloy-tuloy ang ulan. Karon gali nagtaligsik. Maambon siya ba? Ya, di mo malamang kung anong oras, biglang umulan. Tapos, mainit na po. Ulan na sa. Yan na sitwasyon. Kaya, plano ni mga jogging, buntag o isang oras sa buntag, mababagal kaya ulan man o buntag kayo. Karot, labang sige no, maayo panahon. Pero, kung siya taligsik ba? Pino nga taligsik ang ulan. Okay na kay dili kusog. Wah. 2 kilometers sa tabad hapit ta mag halfway point. 5 kilometers siya itong daganon karon 5 kilometers. Singot lang pa rin bukat ng lawas. Basta walay dagat, bukat ang lawas tao. Singot balik mga awas, mga pats, di ba hilis. Halfway point 2.5 kilometers to go. Time 19 minutes 23 seconds. Average pace 7:43 per kilometer. Pausing workout. Resuming workout. Usag yapod ka, kung ano siya sa lawa sa tao, sa katawan ng tao, basic din niya dapat papawisan ka rin kasi yun ang isang dahilan pag wala kang pawis sa labas sa katawan mo, yan ang resulta ng mga maraming karamdaman. Panuhot, sabay mga babati simulawas ba? Hawak, tuhod, ay wala
naman kay pasingot. Inhan lang dyan magpasingot ang tao. Kita mo na sa bukid, kaya mga mag-uuma, mga partner sa bukid. Yung mga edad nila, mahaba. Ay, 70 plus, pero nag-ano pa rin sa bukid. Magawa pa rin ng gawain ng bukid. Ayan yung lakas sila ba. Tapos wala pang bisyo. Nabaho lang sa bukid. Tapos yung tapos yung katawan nila payat. Payat pero yung kanila, buhay nila mahaba. Kasi palagi mga araw-araw pinapawisan. Tulad sa buhay syudad, minsan lang minsan lang po papawis yung iba. Hindi naman lahat, pero iba minsan lang. Kaya ang katawan ng tao, pag hindi magpapawis, lulubo talaga yung katawan mo. Magburot ba mo lawas, budako. Anaran mong trabaho, kaon tulog. Budako dyan, bulawas. Yung nga kay pasingot panagsa. Okay na siya pasingot panagsa. Isang semana na kay katulo. 3 times nga pasingot. Na stop lang tong karon lagi katong January o February. December, nakadagan-dagan pa ko sa December, pero pagka January, dito na, sige nag-ulan. Ito mga bagyo-bagyo, akot na. Ito karon February, hindi na pag-ulan. Parang sarap na makajaging. Kaya salamat sa inyo ba video maganda ang panahon ngayon. Medyo maulap siya ba dito, yan yung langit, maulap. Pagawas na ako sa balay, yun na, abid akong uulan. Okay. Dagkong pa, ulan. Kala ko uulan, pero tulong lang Diyos, hindi naman umulan. Tapos, may duha pa yun ako na-una. May double mind ko ba, kaya ulan pa ka baka umulan. Hindi naman. Pero talaga, makulimlim doon sa unahan, yung ginawin yung langit, makulimlim. Makulimlim yung langit. Pausing workout. Yan. Huwa! Resuming workout. Huwa! Let's go! Huwa! Ha! Time 24 minutes, 18 seconds. 2 kilometers to go. Average pace 8:05 per kilometer. Ha! Huwa! 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 Time 34 minutes, 47 seconds. 1 kilometer to go. Average pace 8:40 per kilometer. Takbuhan mo may lupa.
Inis ng pawis. Huwa. 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 Time 42 minutes 30 seconds. Average pace 8:29 per kilometer. Congratulations! You've reached your goal of 5 kilometers. Time 42 minutes 30 seconds. Average pace 8:29 per kilometer. Huwa. Praise the Lord. Hallelujah. Nakapag 5 kilometers tayo mga buddy. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya, matagal na ba di? Halos isang buwan hindi tayo nakapag-jogging. Ngayon, sa tulong ng Diyos, binigyan tayo ng lakas ba di? At nakapag 5 kilometers po tayo sa tulong ng mahal na Panginoon. Dakila ang Diyos ba di? Salamat sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng papupuri, padadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus lamang mga balik. Purihin siya. Hallelujah. Dito tayo ngayon sa may tulay bali. Ito yung tulay nga dinaanan namin bali pala. Kasi itong barangay na ito bali. Yan barangay namin ito bali ito yung Pausing workout. ito yung sitio namin. Purok 10A. Diyan kami nakatira. Ito yung river ba di? Hindi man river to ba di? Sa mapa, creek lang ito. Creek. Ito ba di yung creek? Ito. Tsaka ito yung tulay. Ito yung boundary ng yan, barangay poblasyon. Pag tatawid ka na dito ba di? Yan, barangay Taglatawan na yan ba di? Sa Bisaya pa, kung makatabok na ka ba di? Taglatawan na ni siya. Yan. Ana, sa pagtawid mo ng ilog, yan, barangay poblasyon, ito yung barangay Taglatawan, Bayugan City. Yan. Yan, minsan dito ako dumadaan bali sa ano, nakakasada na to. Upo muna tayo bali, upo. Lingkod sa taba, lingkod sa bali. Upo muna tayo bali, upo. Pag-usapan natin ba yung ano sa Bible ba kasi sa Bible ba sa salita ng Diyos may nabasa ako sa Biblia na ano na may nangyari pala doon ba isang hari ba na si King Ezekias. Kings chapter 20 verse 1 hanggang sa verse 6 yata yun ba Kaya noon kasi panahon, mga prophet, yung mga mensahero ng Diyos ba yung nautusan ng mahal na Panginoon para magsabi doon sa mga hari, sa mga kilalang mga tao. Ayun ang mga ginagawa ng mahal na Panginoon noon ba na padaan niya sa mga messenger, yung mga prophets. Si King Ezekias sa libro ng 2 Kings chapter 20 verse 1 to 6. Mabasa natin diyan na may karamdaman siya na kakamatayan na niya. Tapos ang ginawa ng mga Pinoon, inutusan niya si Prophet Isaiah, anak ni Amos, na puntahan si King Ezekias, sabihan na ngayon maghanda ka na kasi ngayon na araw na ito mamamatay ka na. Kaya pumunta yung propeta inutusan ng mga Pinoon. Sinabihan siya ni Prophet Isaiah na sabi ng mahal Panginoon, maghanda ka na kasi mamamatay ka ngayon ng araw. Nung umalis na yung propeta si Prophet Isaiah, ang ginawa ni ni King Ezekias, hari yun nagsisi siya tapos sinabi niya sa mahal Panginoon yung yung mga ginawa niya, mga pagkamali, pagkukulang niya. Tsaka yung nagawa niya mabuti at masama, sinabi niya lahat sa mahal na Panginoon. Kaya ginawa niya sinabi niya sa mahal na Panginoon. Tapos umiyak siya umarap siya sa may dingding yung sa bahay, yung dingding, sa Tagalog sa dingding Umarap siya sa dingding at umiyak. Umiyak siya nang umiyak.
Tapos, sabi niya sa mga Pinoon na yun ang pagkaano niya, pinabot niya sa mga Pinoon na kaawaan pa siya. Sa ginawa na yun ba rin, na umiyak siya, humingi siya ng tulong sa mga Pinoon, humingi siya ng tawad, lahat ng mga ano niya, kasalanan niya, nagsisihan niya. Kaya ang mga Pinoon ba rin, nahabag sa kanya. Mamatay na sana siya noon na, mamatay na siya atong adlaw. Tagalog ko pa nagsabali kay naman ko yung Tagalog nato mga kabatsa ko bali sa Luzon di ka pa sabot o Bisaya. Bisaya sa gulan akong Tagalog. Kaya kinabagan siya ng malapin ng naawa ang malapin sa kanya. Nung si Prophet Isaiah nandun pa sa kalagitnaan ng syudad, inutusan muli ng malapay noon na bumalik ka doon kay King Ezekias at sabihan mo ang hari na yung prayer niya, yung prayer ni King Ezekias, dininig ko yung prayer niya. At sabi ng malapit noon at extend yung ba yung sa Bisaya ba lugwayan ang iyang kinabuhi sa Tagalog, dugtungan lang ang buhay niya ng 15 years. Isipin mo yan ba grabe talaga ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa tao. Pag ang tao lang pala ba pag magsisi tayo, humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon, maraming pamaraan ba din na ang mahal na Panginoon na anong kaloob niya sa buhay ng tao. Kaya 15 years ba ang sinabi ng mahal na Panginoon sa King Ezekias. Kaya bumalik si Prophet Isaiah, sinabihan siya na, sabi ng mga Pinoy, nakita yung luha mo, yung pag-iyak mo, at yung buhay mo, dagdagan niya ng 15 years. Kaya, totoo yan ba Kaya, may nakilala ako ba dito sa amin, kapitbahay namin ba na hopeless na yun ba Pero kinuha na rin siya ng mga Pinoy. Pero yung experience ba at saka yung testimony niya ba buhay pa rin ngayon, hanggang ngayon. Kasi, noong 90s ba marami siya karamdaman, marami siyang sakit. Tapos, hopeless na talaga ba siya ba balik-balik sa ospital, hindi siya gumaling sa mga doktor. Sa mga expert na mga doktor, hindi siya gumaling. Complicated kasi yung sakit niya ba Tapos, isang araw ba nung sumakay sila sa jeep doon sa Cagayan de Oro City kasi hinahanap nila yung hospital doon na German Hospital sa Cagayan de Oro City. So, doon ba nakakilala niyan. Pinuntahan na ba Tapos yung driver pala ng jeep ba kapatiran namin sa church, sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry. Sinabihan niya si Brother Joe Tamayo na kung maniwala ka na may Diyos na buhay at kayang pagalingin yung karamdaman mo na walang kagalingan. Kasi tinatanin niya na siya ng doktor ba na hindi siya tatagal sa mundong ito. Pero sabi ng kapatiran namin na pag sumampalataya ka sa mahal na Jesus, tanggapin mo siya. Wala imposible sa Diyos. Kaya yun ba hinahanap nila yung gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa Bayugan ba na natagpuan nila dito sa may Bayugan, meron man ba Kaya doon, nagpabautismo siya ba Tapos na bautisman, patuloy siya nalilingkod, nagsasamba na siya palagi. Yung karamdaman niya ba lahat yung karamdaman niya na sinabi ng doktor na ilang buwan na lang siya sa mundong ito. Extended ba yung buhay niya? Extended ba yun? Dinugtungan ng mahal Pinoon yung buhay niya. Kaya na-save siya ba 1999, kung hindi ko nagkamali ba na-save siya sa Church ng Jesus Miracle Crusade 1997, kung hindi ako nagkamali, 96 or 97, andyan lang ba Pero, extended ba dinugtungan siya ng mahal na Panginoon, nung simula yung na-save siya ba naglilingkod na siya, nagpagamit siya ng mahal na Panginoon. 2013 yata ba yung ano ba yun? Hindi ko lang matandaan yung yung kalimutan ko lang yung anong taon siya ba kinuha. Kaya totoo yan ba yung salita ng Diyos na sa Bible na mabasa natin sa Bible
sa 2 Kings chapter 20, yung nangyari kay King Ezekias. Kaya nangyayari din ngayon buddy sa panahon natin ngayon. Kaya hindi talaga nagbabago yung yung salita ng Diyos kasi sabi niya Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang mahal na Panginoon. Kaya na-content ko ito buddy sa content natin ito ngayon. Sinabay ko na kasi maraming tao buddy na na minsan hindi man lahat buddy, mayroong mga tao buddy na na may mga karamdaman na buddy, hopeless na yung buhay nila, wala na silang patutunguhan, wala pang pera, wala pang bayad sa ospital buddy dahil sa karamdaman nila. Ang aral dito buddy, may chance pa tayo na mapagaling. Pagtanggapin natin ang mahal na Panginoon Jesus, yan na lang yung pag-asa natin buddy. Kasi marami na ako nakilala buddy na mga ganyan mga tao, pinagaling na mahal na Panginoon, sumampalataya sila, nagsisi sila buddy. Ginawa nila yung kalooban ng mahal na Panginoon na iniwan na yung lahat ng mga gawa sa libutan, iniwan nila. Sumusunod na sila sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pinagaling talaga sila ng mahal na Panginoon at ayun buddy, buhay na buhay pa din sila. Yeah, totoo yan buddy, yung sa nangyari sa King Ezekias, nangyayari pa rin ngayon, hindi nagbabago ang mahal na Panginoon. Kaya may chance buddy sa mga tao buddy nga nakapanood itong video ito buddy. Subukan nyo buddy. Kung may karamdaman kayo na mga hindi na pinagaling ng doktor, na hindi na pinatanggap ng hospital buddy, hindi man tayo nanalangin na mayroon kayo, mga parente ba ninyo, mga kapitbahay ba, o mga close friends, sama sa trabaho, o mga kaibigan na may karamdaman na hindi na pinagaling ng ospital at saka mga doktor, may chance pa ba di hanapin niyo yung yung Church ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Madali lang hanapin ba di sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Facebook ba di at saka YouTube, type nyo lang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Matatagpuan nyo lang ba di yung mga channel doon ba di, yung mga video nila, may mga testimony. Kaya wag lang kayo manood ba di, talagang importante doon yung mabautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus kasi yun ang yung kapatawaran ng kasalanan natin. Kasi sabi ng Biblia, yung sa Biblia, ang bayad sa sala mo ang kamatayon, for the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Dali lang ba di kasi may maingay. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Bible sa Roma 6:23. Datapwat ang kaloob ng Espiritu, ang kaloob ng Espiritu Santo ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya lang yung siya lang yung pag-asa ng tao. Kahit saan ka maghanap kayo sa mundo na yung mga maraming pera, bilyonaryo, mapagaling yung karamdaman nila kasi marami silang pera. Ano yung tulad natin halos pambili pa ng bigas, nahihirapan pa. Sa Bible kasi nabasa ko rin doon sa Bible na may hari doon si King Asa sa Book of 2 Chronicles chapter 16 verse 12 to 14. Yan, nakita natin diyan na si King Asa ay may karamdaman na kakamatayan na niya. Ngunit hindi niya hinanap ang Diyos at namatay siya mga bali at nilibing siya at nilagyan ng mga maraming pabango at may ginawang malaking pagsunog sa kanyang katawang lupa mga bali. Hindi niya hinanap ang Diyos. Ngunit doon siya lumapit sa mga physician, sa mga doktor. Hindi man masamang lumapit ang doktor pero yan ang diferensya, pag tao ang lapitan mo, may limitasyon ang kagalingan may limitasyon ang ng tao, ng kaalaman ng tao, yung wisdom. Pero yung sa Diyos,
Yung sa Diyos na kapangyarihan buddy, walang ano yun. Unlimited yung ano niya, yung kapangyarihan niya, hindi nagbabago yun. Kaya, mahirap ka buddy. Tapos, lumapit ka sa Diyos, pinagpala ka. Sabi mo mayaman ka, marami kang pera, pera mo yan, okay. Ang tanong lang dyan, kung makasiguro ka ba sa pera mo nga maligtas ka sa pera mo? Hindi kasi pera ang makapagligtas ng tao, Diyos lang ang makapagligtas ng tao. Kaya sabihin mo ngayon na mahirap ka, ganito, ganyan ka, may pag-asa pa tayo buddy. May karamdaman ka na hindi na pinagaling ng doktor at saka hospital, may chance pa tayo buddy, ang mahal na Jesus na lang yung chance natin. Kaya subukan nyo lang buddy, bisita kayo sa channel ng ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Facebook at saka sa YouTube buddy. Meron dyan, makita nyo yan buddy. Kaya huwa, salamat sa Diyos buddy at natuyo na yung pawis ko buddy. Kaya lahat ng pupuri pa dakila pag samba buddy. Kaya totoo yan buddy. Sa Bible, dalawang hari na naging example sila. Yung isa, lumapit sa doktor, hospital, namatay siya. Pero yung isa, hinahanap niya ang Diyos, nagsisi siya. Sabi niya yung katotohanan sa harapan ng Diyos. Sinabi niya yung buhay niya, ganito ganyan. Tinatanggap niya yung pagmakasalanan niya. Sinabi niya yung totoo, nagsisi siya. Pinagaling siya ng mahal Panginoon at dinugtungan pa yung buhay niya. Kaya yan ang Diyos buddy, na buhay. Hindi siya nagbabago. Diyos noon, ngayon at hanggang sa magpakailanman, siya pa rin ang Diyos natin buddy. Kaya hanggang sa muli, ang nag-like, nag-share at nag-subscribe ay pagpalain. At ang hindi mag-skip na sa lalong pagpalain. Takbo abang may lupa, nakakainis walang pawis. Huwa! Bye-bye mga buddy.